Good day everyone. I'm Elinette Valdez and I'm honored to have graduated from Sinala Elementary School way back in 1990. So you're a graduating student. I believe you're a graduating student. So dumaan din ako sa ganyan na gagraduate ako ng elementary. And enjoy nyo lang. Maaring mamimiss nyo yung bawat isa kasi iba-ibang school na yung mga pupuntahan nyo. And i-treasure nyo lahat ng mga memories na meron kayo during your elementary. Napakasaya. At masayang balikan. Lalo na kapag nagkaroon na kayo ng mga sarili-sarili nyong buhay, masarap siyang balikan. At pwede nyong maging ikwento sa mga family nyo kapag nagkaroon na kayo ng family. Masayang balikan ng elementary days. So, i-enjoy nyo na lang yung mga last days nyo dyan sa school. At kasi, hindi nyo na mababalikan yan. I was tasked to talk about sa course or sa career since I'm a career woman now. Ang goal ko lang nun is wala akong gustong course or trabaho. Ang goal ko lang nung bata ako is makatapos ako ng degree course. Kasi yun lagi ang sinasabi ng parents namin. Wala silang mapapamana sa amin na mga property, kundi yung pagbutihin yung pag-aaral namin. So, and also, I'm the eldest among the 7. And naniwala ako or inilagay ko lang sa mind ko na kailangan na mapatunayan ko na makatapos ako ng pag-aaral. In a way, ma-inspired yung mga susunod sa akin. Kasi nga, napaka-importante ng education. Hindi naman naging ganun kadali yung education kasi nga 7 kami. Hindi lahat ng mga gusto namin is nabibigay sa amin. So, bata pa lang kami, we learned na kung ano man yung resources na meron kami, i-maximize lang yon and enjoy. And hindi kami nalulungkot kung hindi naman kayang i-provide ng parents namin. Kasi yun naman, madali naman na pinapaintindi sa amin ng mga magulang namin eh. Pag meron naman, okay. Kapag may gusto ka, iniisip mo na din na, kasi I'm very proud na sabihin na iba yung band naming 7 magkakapatid. And ang alam ko, and grateful ako na yun yung band namin na yun is yung walang maiiwan. Kasi nga, inisip namin nun kung makakatapos kami ng pag-aaral, kung kaya kami pagsabay-sabayin. Kasi ang father ko is isang sundalo at napakarami, sunod-sunod talaga kami. Yung agwat ng edad namin is hindi ganun kahaba. So hindi ko ma-imagine kung paano, kahit kayo na napatapos kami ng pag-aaral, kung gagawin ngayong mga panahon to. Grateful na din ako na may ibang may tita kami at mayroon kaming lola na nakasupport sa amin all throughout ng pag-aaral namin. They supported us hindi lang sa financially, emotionally, ay spiritually, lahat ng aspects ng buhay namin nakasupport sila. And we are very lucky to have them. So, after I graduated elementary, nag-high school ako sa Bawan High School. And then, after the high school graduation, I was thinking kung anong course or ang kukunin ko. And during that time, Batangas State University, Pablo Borbon pa yun ng mga time na yun, ay wala siyang, mura lang yung pagpapaaral. At inisip ko na dapat dun ako mag-aral. Plinano ko yun na mag-aral ako doon. Kaya lang,
masunurin kasi akong anak, so my mom always telling me na baka kaya ko yung engineering. So, dahil ayoko naman na mabigo yung parents ko, sabi ko, itatry ko yung engineering. Pero, wala din naman kasi akong course na gusto no mga time na yun. Ang gusto ko lang makatapos ng pag-aaral. And then, nung nag-take up ako ng ilang years sa engineering, then, dun ko nalaman na hindi ako pang engineering kasi unang-una, I don't have any talent sa mga pag-drawing, sa mga ibang subjects doon, hindi yun yung party ko. Nagsabi ako sa parents ko na mag-ship ako ng course at yun yung Bachelor of Science in Commerce, major in Accounting Management. Gusto ko sana is accountancy, kaya lang inisip ko din noon nung time na yon na kapag nag-accountancy ako, after ng graduation, magbo-board exam ako. Madami nga akong kasunod. So, hindi na ako kumuha ng kurso na may board exam kasi inisip ko yung tuition or yung magagastos ko pang board exam is pang tuition na susunod sa akin. And fast forward, nakagraduate ako ng Bachelor's of Science in Commerce, major in Accounting Management. Yung course kong yun is pwede siya kahit saang nature ng business, mapa corporation, or from small business to large corporations, kailangan yung accounting graduate. Nag-apply ako, then nagamit ko naman yung pinag-aralan ko, na-assign ako sa mga accounting department. Yung second job ko, I was in finance department. Nagkaroon ng recession, so I decided to apply to other company bago magkaroon ng closure yung company na yon. Inisip ko magtrabaho sa bangko kasi sa bangko na merong branch dito sa atin sa Batangas. Sa Manila kasi ako nagtrabaho, yung first job at saka second job ko is in Manila. At ang pinag-applyan ko nga ay yung pinagtatrabahuhan ko ngayong company, ang Philippine National Bank. Sa Makati branch ako na-assign noon. 2004 ako nag-start sa PNB. And then 2012 naman ako na-transfer dito sa Batangas. 2012, December 2012. So yun na-achieve ko na yung goal ko. Kaya ang goal ko lang is makapagtrabaho dito ulit sa atin sa Batangas. Unang-una is hindi ko kailangang umupa ng bahay. Napaka-less ng expenses dito sa atin kasi nandito na tayo sa sarili. And then, yung pagtatrabaho ko sa Philippine National Bank, I started as a bank teller 2004. Then, yun yung yun yung may vital na lahat naman ng position sa branch is very vital. So tellering yun yung pinakauna mong frontliner kami lahat. Yung tellering yung pinakaunang position ko. And then yung tellering siya yung nag-accept ng mga withdrawals, nagtatransact ng mga deposits, yun, kung familiar kayo sa bangko. And then, naging yung accounts ako, yung nag-a-assist naman sa mga opening ng account, time deposit, mga investment. And then, after a year, naging sales and service officer ako, na nag-handle naman ng cash sa Vault. And then, sales and service head, as a head ng operation. And then, eventually, on my, I think, 14th year as Phil na banker. 14th year as Phil na banker, naging branch manager ako. And na-assign ako from Makati, napunta ako ng Batangas City, and then dito sa Bawan, sa town natin. Yun, nagtuloy-tuloy na yon. Kung meron man akong bibigay na about sa career ko, wala yan dun sa career na kukunin mo eh.
kung at your young age meron ka ng goal, mag-aral ka na mabuti. Simulan mo sa pag-aaral yung mga habit na like yung huwag kang malate sa school kasi training na yan eh, madadala mo na yan pagka nagtrabaho ka, and focus lang sa mga ginagawa mo. Yung mga minsan hindi okay yung as a student, marami kayong mai-encounter na mga bagay na hindi okay. Sasama ang loob nyo, sa school, yung mga projects, hindi magiging smooth yon. Yun, mga ganung bagay, okay lang yan na pagdaanan kasi matitrain ka kung paano ka maging resilient, kung paano ka maging yung hindi ka basta-basta uurong or hindi ka basta mawawala ng pag-asa. Kaya yung habang bata pa tayo, nag-aaral pa tayo, pagbutihin nyo yun. Noon kasi sa sinasabi, pag nagtrabaho ka naman, hindi mo naman magagamit yung math, yung science, yung ganun eh. Hindi eh, may training kasi, matitrain ka kasi in all aspect. Yung mga projects na yan, matuturuan kang maging responsible at accountable. Yung mga, kaya kailangan mo lang sumunod. Kailangan mong maging mabuting mag-aaral, maging focus ka. Kasi kapag nakasanayan mo na maging focus sa isang bagay o sa isang proyekto, napakadali na ang magtrabaho sa'yo. Yung mga ibang stress ng estudyante sa pag-stress sa trabaho, magkaiba siya. Kaya huwag mong uubusin ang lakas mo. Kailangan hindi pwedeng basta ka lang uurong, mawalan ka ng pag-asa. As years goes by, tuloy-tuloy ka lang. So, mabalik tayo sa karir ko. Hindi ko naman inisip or pinaharap na maging bankero ako. Pero dahil naniniwala ako na yun ay plano ni Lord sa akin, at kung ano man yung nangyayari sa buhay ko, sa karir ko, ginagawa kong mabuti yung trabaho ko. At kapag ginawa mong mabuti ang trabaho ka, makikita kung gaano ka-effective. Hindi naman habang buhay nandun ka sa hindi ko sinasabing lower rank ang pagiging teller, pero hindi naman pwedeng pagtanda mo, magiging teller ka. Dun ka magkaka-goal kung ano talagang gusto mo. At kung mabuti kang, maayos kang magtrabaho, maayos ang pakikisama mo sa katrabaho mo, sa boss mo, sooner or later, makikita nila yung potential mo na ma-promote ka, tumaas yung position mo. Kasama ng pagtaas ng position mo is, syempre magbabago din yung rate mo, yung salary mo. Aminin man natin, lahat naman tayo ay iniisip ang nagtatrabaho para magkaroon tayo ng sweldo. Yun. Kaya ang masashare ko lang sa inyo is maging masipag kayo habang mga bata pa kayo. Masipag sa mga ginagawa, kung ano man yung ginagawa mo. Maging marespeto kayo habang bata pa din. Tapos huwag niyong ubusin yung lakas niyo. Huwag masyadong huwag niyo masyadong ano ba tawag doon? Huwag niyo masyadong i-harden yung life niyo. Kasi sinasabi ko sa inyo, napakadami pang kayong pagdadaanan. Huwag basta susuko kung ano mang hamon ng buhay na maranasan niyo. And ano pa bang mga inspiration? Importante, huwag malilate. Habang nag-aaral pa lang kayo, sanayin niyo na ang sarili niyo. Make it a habit na hindi kayo ang iniintay. Mas maganda pang kayo ang naghihintay kaysa kayo ang hinihintay. Kasi parang pag nag-start ka, hindi ka yung nararatel, hindi ka nangangarag, madadala mo na yun hanggang sa trabaho mo. Next is sumunod sa magulang.
sumunod sa magulang, lahat ng mga advice ng mga magulang, kasi walang magulang na mag-advise sa inyo na ikakasama nyo. Lahat ng sasabihin ng mga magulang natin sa atin is para sa atin. At yun ay dahil ng buti nga tayo, lahat ng sinasabi nila is para sa atin, yung mga simpleng bagay para sa atin. Huwag niyong isipin na yun ay sermon, kasi hindi yung sermon. Hindi nila yung sasabihin sa atin nang makakasama sa atin. So, don't take negatively kung napapagtaasan man kayo ng boses ng mga magulang nyo. Yun ay para sa inyo din. At maintindihan din ninyo paglaki. And yun is yung pagdarasal. Huwag makakalimot na magpasalamat sa Diyos, na sa taas, kung ano mang religion na meron kayo, isa lang naman ang pinapaniwalaan natin. Isang Diyos lang naman ang pinapaniwalaan natin. Yung simpleng paggising mo sa umaga, magpapasalamat ka dahil blessing na yon, yung pagmulat mo sa umaga. Madami man yung problema, at least sa umaga is gising ka pa. Other than that, ano pa ba mga ma-share ko sa inyo? With regards to my career naman, I'm satisfied. Masasabi ko na satisfied naman ako sa career na meron ako ngayon. Gaya nga ng sinabi ko, wala akong goal nung bata pa ako. Pero ang sa akin lang, kung ano man yung nandyan, ay minamaximize ko at ina-enjoy ko. Ginagamit ko yon, yung kung ano ang meron ako. So, nung napupunta ako sa bank, naging bankero ako, inayos ko lang yung trabaho ko. Siyempre, may mga pagsubok din, like yung sa tailoring, may mga losses din yun, like yung nasosobrahan ka ng bayad sa kliyente. Part yun ng buhay sa bangko. So, part yun ng buhay ng isang bankero. Yung magkakaroon ka ng errors, part yun. Pero yung mga errors na yun, hindi yun nagpatigil sa akin. Hindi ako naghanap ng ibang work kasi minahal ko yung trabaho ko. Kasi dito ako kumukuha ng kakabuhay namin ng family ko, mapapaaral ko yung anak ko. At minsan, nakakatulong din naman pa ako sa ibang member, sa ibang mga kapatid ko at saka sa mga magulang ko. Yun lang, and maraming salamat sa opportunity na to na nawa ay nabigyan ko nga ba kayo ng inspiration. Basta patuloy lang sa buhay. Ano man ang kurso or career path na tatahakin nyo, magtuloy-tuloy lang kayo. Kung na-try nyo at nabigo kayo, hindi yun katapusan ng mundo. Lagi at lagi merong opportunity or ibang bagay na nakalaan sa'yo. Kaya, enjoy ang life. Dire-diretso lang. Again, I'm Elinette Valdez. Like you, I graduated from Sinala Elementary School, and I'm grateful to Sinala Elementary School sa mga teachers ko doon. Thank you. Have a nice day and good luck. Good luck sa inyong lahat. God bless everyone. Thank you.